Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan, ang Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa Kanya. Kailan may hindi ninyo narinig ang Kanyang tinig at nakita ang Kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang Kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang pangaral ng isa't isa, at hindi ang pangaral na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi kahit mainit ng magandang tanghali. Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. At pinapaalalahanan po tayo ng ating mga pagbasa para sa araw na ito na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Ang Diyos ay laging sumasa atin sa ating buhay, at ang Diyos ay tunay nating kapiling sa ating mga buhay. Mga kapatid, ano po ba ang mga bagay na madalas nating matandaan sa buhay natin? Madalas ang mga bagay na naaalala natin o natatandaan natin ay yung mga bagay na
nagbibigay kasiyahan sa atin. Di ba yun minsan ang mga tumatatak sa pag-iisip natin? Yung mga masasayang karanasan, yung mga tagumpay sa buhay natin, yung mga bagay na nakamit sa buhay natin, yan madalas sa mga bagay na tumitimo sa buhay natin. Pero hindi lamang yung kagalakan minsan ang naaalala natin. Minsan parte ng pag-alala natin ay yung mga kalungkutan na napagdaanan natin. Minsan naaalala natin sa ating buhay yung mga hirap na pinagdaranasan natin. Kaya nga po ang mga kabataan ngayon, ayaw na ayaw nilang marinig sa mga matatanda, nung panahon namin, ganito kami. Pero para sa ating mga may edad na, marahil yan ang tumimo, yan ang mga bagay na alala natin. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay para sa araw na ito? Kasi magandang tanongin din sa ating mga puso, sa ating mga sarili, kung naaalala pa po ba natin ang magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Naalala niyo pa po ba ang mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa inyong buhay? O yung mga bagay na yon, o yung mga pagkakataon na yon, naaalala po natin dahil kaakibat po ito ng kaligayahan? O naaalala natin dahil alam natin na kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos? Mga kapatid, minsan po nakakalungkot. Naaalala natin ang Diyos kapag tayo ay humaharap lamang sa pagsubok. Naaalala natin ang Diyos sa mga pagkakataong nahihirapan tayo sa ating buhay. Naaalala lang natin ang Diyos sa mga pagkakataong lugmok na lugmok tayo sa kahirapan. Pero napakaganda ng pagpapaalala sa atin ng ating unang pagbasa para sa araw na ito. Yung karanasan ng mga Israelita na kung saan sila ay inalis ng Diyos sa pagiging alipin. Pero nakalimutan nila yon. Bagkos naghanap sila ng ibang Diyos, naghanap sila ng mga Diyos-Diyosa nila. Pero ano po ang mas namutawi para sa Diyos? Hindi lamang sila ay maparusahan. Bagkos ang namutawi sa Diyos ay ang kanyang pag-ibig at magmamahal sa kanila. At sa pag-ibig ng Diyos para sa kanila, kahit sila mismong tumalikod sa Diyos, kailanman hindi sila iniwan ng Diyos. Dahil sa lahat ng tagpo ng kanilang buhay, naging tapat ang Diyos. Sa lahat ng tagpo ng kanilang buhay, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako para sa kanila. Mga kapatid, kung aalalahanin natin ang pagkilos ng Diyos, huwag lang nating tingnan yung mga malalaking bagay. Dahil kung tutuusin, kahit anong oras at pagkakataon, kumikilos ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Huwag lang nating pansinin yung mga tagumpay, yung mga ligaya sa buhay natin na alam natin na kapiling natin ng Diyos. Bagkos kasama din natin ng Diyos sa kalungkutan, sa mga maliit na tagumpay sa ating buhay, sa mga luha na ating iniiyak, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil kailanman mga kapatid, ang Diyos natin ay tunay na sumasa atin. Ang Diyos natin ay kapiling natin sa lahat ng oras at pagkakataon. Kaya nga, di ba doon sa ating ebanghelyo, ano ang pinaalala ni Jesus? Laging nagpapadala ang Diyos ng mga instrumento. Pinadala si Juan Bautista, pinadala ang mga propeta. Nasa harapan na nila si Jesus, ngunit hindi pa nila makita kung sino si Jesus. Alam natin si Jesus, mga kapatid, ay hindi lamang po nandito sa loob ng Quiapo, ngunit kasama natin sa ating buhay araw-araw. Kasama natin sa paglalakbay natin sa buhay na ito, si Jesus.
At yun nawa po ang mapanghawakan natin. Yun nawa po ang alalahanin natin na meron tayong Diyos na tunay na kapiling natin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, alalahanin natin ang Diyos hindi lamang sa malalaking bagay, sa malalaking karanasan, kundi makita nawa natin sa lahat ng oras at parte ng ating buhay, kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama mo ang Diyos. Dahil ang Diyos natin ay tunay na sumasa atin. Amen.